nasumpungan. At kaganapan, malakasan, mula sa Faith Music Manila sa album na Dakilang Gawa, Kapahingahan. Isang magandang araw sa inyo mga suki at kiliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Nako, napaka busy linggo ang dumaan sa atin, hindi po ba? Ang dami nating mga naranasan. Unang-una yung napakalakas na mga pag-ulan, bagyo, sunod-sunod yung ating mga super typhoons na dumaan, si Nando, Lando ba o si Nando, yung mga talagang pagbaha sa mga ating mga streets, talagang nakaka-stress, hindi po ba? Hindi lang yan, pati yung mga pagbaha nung na hindi naman dati binaba, katalaga namang nararanasan natin ngayon yan. No? At of course, naririnig din natin sa social media, sa TV, sa YouTube, kung saan man, yung mga balita patungkol sa ating mga Senate hearing, lahat na lang ay doon nakatutok. No? Nakita natin, narinig natin yung mga pagtatalastasan ng kanilang mga talino patungkol sa flood control project. No? Ang dalangin lang natin na talagang sana ay ang hustisya ng Panginoon ang mangibabaw, that justice and righteousness in this country shall be manifested. No? Kasi talaga namang tayo mga Pilipino, napakababait natin, hindi ba? Talagang matiisin tayo. Pero sana itong pagkakataon na ito ay makita natin ang hustisya ng ating Panginoon. Kung ano yung plano ng Diyos sa ating bayan, ay sanang mangyari. Hindi ba sabi ng Panginoon, if my people shall seek my face and turn from their wicked ways, then I will look from heaven and heal their land, di ba? So sana ganun ang mangyari sa atin. Let's continue to seek the Lord. Talagang hanapin natin ang mukha ng ating Panginoon. Tayo lumapit sa ating Diyos. Nang sa ganun, siya naman ay sabi niya, pinangako naman yun, di ba? Sabi na, I will look from heaven. Siya daw ay titingin mula sa kanyang, mula sa langit, and I will heal their land. At pagagalingin daw ng ating Panginoon ang ating bayan. Ano ba sakit ng ating bayan? Abay, napakarami pong sakit, no? Hindi ito physical sickness, kundi ito ay talagang sakit sa lipunan. Hindi lang naman dito sa ating bansa, kundi sa lahat ng bansa. Talagang may sakit ang lipunan, hindi ho ba? Kaya ang panalangin palagi natin that the righteousness and justice of God shall prevail. Yan. Malapit na naman tayong
Normally itong panahon na to, busy ang tao sa nalalapit na Pasko, no? Pero parang ngayon hindi natin masyadong maramdaman. Dapat nating damdamin na muli. Dati si Jose Marichan ang sikat na sikat pag gantong September, pero ngayon mukhang Senado ang sikat na sikat. So pero panatilihin pa rin natin yung spirit of of celebration, spirit of rejoicing, dahil nga po sabi natin nalalapit na naman yung Pasko, no? September, October, November, 2 buwan na lang. Desyembre na at makikita natin, mararanasan na naman natin yung talagang kabisihan ng bawat isa sa nalalapit na Pasko. Yan. Huwag din tayo makalimot na tumawag palagi sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, maging either we're rejoicing, either we're in stress or in distress, talagang panatiliin natin yung ating yung pananampalataya at yung pattern natin at yung routine natin na palaging tumawag sa ating Panginoon, dahil sabi naman ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Tsaka hindi nakakalimot ang Diyos, hindi mo ba? Pag tayo nanalangin sa Kanya, hindi niya nalilimutan yung ating panalangin. Tayo minsan nalimutan na natin yung panalangin natin. No? Kasi tagal minsan, talagang hindi mo na sinasagot ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi pa yun nararapat na oras para sagutin niya ng oo o hindi yung ating panalangin. Pero tayo minsan nalilimutan natin yung prayers natin. Pero ang Panginoon, kahit kailanman din nakakalimot. So alam niya yung hinaing ng ating mga puso, alam niyo yung mga panalangin natin sa ating mga, para sa mahal sa buhay, para sa ating sarili, para sa ating mga anak, para sa ating mga kaibigan. Alam ng ating Diyos ang lahat ng panalangin niyan at naririnig niya yan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya tayo, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, dapat palagi magpatuloy, palagi nandyan. Nang sa gayon ay makita natin at the end of the rainbow, sabi nga, di ba, there's a pot of gold. Yan. Kasabihan niyan. Ang ibig na sabihin nun, sa dulo ng ating mga panalangin, makakaasa tayo ng kasagutan ng Panginoon. Yan. Binabati natin lahat ng mga nag-birthday itong mga nakaraang araw. No? Binabati natin yung mag-birthday din, no? Mga kaibigan natin, sila Jess Curabo, sila Toy Ditch Cosico, yan, sila Bernard Arches, mga mag-birthday yan, itong mga susunod na mga araw. So happy birthday sa inyo. At naway pagpalain kayo ng ating Panginoon. Binati rin, babatiin natin si Kata, ang ating kaibigan si Kata Inocencio. Happy birthday, Kata. Sana'y patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. Ngayong umaga, ngayong araw, maganda yung ating pag-uusapan. Sabi nga natin, na-stress tayo sa maraming bagay, sa baha, sa ulan, sa gastusin. Ito nangyayari sa ating bayan. Hindi ba nakaka-stress? So, tanong ko sa inyo, talaga bang nakaramdam na tayo ng very stressful time sa ating buhay? I'm sure lahat tayo na-stress, hindi ba? Lahat tayo nakaramdam ng ganyang klase ng pagkakaaligaga. Tagalog ba ng stress ay pagkakaaligaga. Ayun, talagang tipong hindi ka mapakali, di ba? We felt stressed out, di ba? Marami sa atin dito, we may be smiling on the outside pero stressing on the inside. Bakit? Kasi po, ang stress ay everywhere, di ba? Yung mga estudyante, they worry about exams at saka yung pressure nila to succeed, di ba? Talaga namang palagi silang nag-aaral, stressful sa kanila, di ba? Yung mga estudyante, talagang nagpupuyat sila. They are pulling all-nighters para mag-review ng board exam, para mag-review para sa mga test nila. Tapos naghihintay sila anxiously para sa kanilang mga scholarship results. Yung mga magulang din, tayo mga magulang, na-stress din tayo sa mga bills, sa mga bayarin sa bahay, na-stress tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak. Tsaka na-stress tayo sa just keeping the family together, di ba? Minsan nga, di ba? Pag talagang hirap na hirap ang buhay ng mga magulang, talagang pumipila sila sa school para humingi lang ng promissory note para yung tuition fee nila mabayaran ng hindi buo, kundi installment. Di ba? May mga ganun eh. Yung mga employees naman, stress sila sa mga deadline, mga demands ng bosses nila. In fact, yung papasok ka pa lang sa trabaho, stressful na, di ba? Kasi bakit? We spend 3 hours na stuck sa EDSA, di ba, sa traffic para lang makarating sa office. Yun siya nakakaramdam nun, di ba? Marami sa atin yun para lang makapasok tayo on time. Tapos may mga deadlines pa tayo. Tapos yung mga young people, na-stress sila sa social media. Ano ba itsura ko dito sa social media? Ilang likes ba ako? Di ba? Kahit mga pastor at mga leader, na-stress din po kami. Di ba? Bakit? Kasi we stress over ministry, yung expectation sa amin, the weight of responsibility. Di ba? Kahit nga yung mga jeepney drivers na stress. So, stress is everywhere, di ba? Lahat po tayo nakakaramdam ng stress.
katunayan, ang studies ay nagpapakita na ang stress daw is one of the leading causes of depression. Di ba? Ito po isa daw tong leading cause ng depression, ng burnout, and even physical sickness. Kaya lang ito po magandang balita. Here's the good news. God has a better way. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, si Paul, nagbigay siya ng prescription for stress. Di ba? Kasi parang sakit yan eh. So nagbigay si Paul ng prescription. And sabi niya, napaka-powerful ng sinabi niya. Sinulat niya ito. Ang maganda rito, sinulat niya to, hindi siya nasa beach at nagre-relax. Hindi siya umiinom ng napakalamig na sagot gulaman, kumakain ng halo-halo at sumakain ng napakasarap na pagkain. Nung sinulat niya to. Pero sinulat niya to from prison. Diba? So ibig sabihin, kapatid, talagang sa kanyang kalagitnaan ang sitwasyon, nakakaramdam na siya ng stress. Pero if you could talk about peace in that situation, if Paul could talk about peace in that situation, tayo rin, we can also live in peace no matter what we face. Ano sabi niya? Sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ulitin natin, maikli lang naman. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Yan. So, may prescription si Paul. Anong sabi niya? Unang-una sabi niya, you need to shift your focus. Anong ibig sabihin nun? From problems, ang focus natin mula sa problema, tanggalin natin yon. We need to shift our focus from problem to God's presence. Di ba? Sabi niya, do not be anxious about anything, but present your request to God. So yung everything na yun, mga problema yun eh. Sabi niya, shift your focus mula problema, dalhin natin sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo ba, yung stress ay lumalago yan o lalo yung nag-grow kapag minamagnify natin yung problema and then we minimize God. Pero yung kapayapaan ng Diyos, the peace of God comes when we magnify God and we minimize the problem. Isipin natin si Pedro, di ba? He was walking on water, sabi niya sa Matthew. Habang yung mata niya ay na kay Jesus, anong nangyari? He was walking above the storm. But the moment he focused on the waves, anong nangyari? He began to sink. So ganun din kapatid tayo, kapag ang problema, hindi natin masyadong pinapansin, pag minimize natin yan, minamagnify natin ang Panginoon, then we can walk in the promises of God. But if we begin to magnify problems over God, ano nangyayari? Yung stress lumalago, umaangat, di ba? Imagine niyo tayo, di ba? Nag-scroll tayo sa phone natin eh. And then we're getting flooded with negative news. Ano nangyayari sa atin? Yung mga unpaid bills natin, yung mga emails sa boss natin. Ano nangyayari? Yung stress tumataas. Di ba? Bakit? Because our focus is on the problem. But if we open our Bibles, di ba? Or even yung Bible app natin, and then we read Psalm 46:1, and sabi, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Di ba? Suddenly, your focus shifts. Nagbabago bigla, di ba? The storm is still there, but now, your eyes are on Jesus. Dito, sa context natin, di ba? Parang ano yan, parang meron kang, parang isang tatay na meron siyang 4 na anak, di ba? Tapos nakita niya, may mga unpaid bills, may Meralco, may Maynilad, may Globe. Di ba? Ano nangyari? He feels overwhelmed. But when he chooses to pause and pray, and then remind himself that God had always provided in the past, ano nangyari? Suddenly, yung faith, it replaces fear. Di ba? Yung bills nandiyan pa rin yan. They don't magically disappear, but the perspective changes. Ano nangyari? We see that God is bigger than our needs, di ba? Kapag gano'n ang magiging focus natin, mga kapatid, nagbabago ang lahat ng pananaw natin eh. Yung bills nandiyan pa rin yan. Hindi mawawala yan. Pero ang mangyayari niyan, ang Panginoon na palaging nandiyan, who is ever-present, who is our ever-present help in trouble, ano mangyayari? Then He will provide for our needs. Kasi sinabi naman niya yun, di ba? I will provide for all of our needs, di ba? Ganun lang, kapatid. Let's shift our focus from our problem to the presence of God. Pangalawa, ano sabi niya? Sabi niya, in every situation, by prayer and petition. Ang isa sabi niya rito, let's trade worry for prayer.
Palitan natin yung worry natin ng prayer. Di ba? Talagang sabi niya, meron talagang stressful na mga pagkakataon. Meron talagang mga sitwasyon, pero sabi niya, in every situation, sa lahat daw ng sitwasyon, stressful, difficult situation, testing situation, hard situation, sabi niya, by prayer and petition, palitan daw natin yung worry natin ng prayer. Di ba? Kasi, ang worry mga kapatid, parang ano yan parang yung app natin sa phone yan di ba? Nagtumatakbo pa rin yan sa background ng phone natin kahit hindi natin ginagamit. Anong nangyayari? It drains our battery even if we're not doing anything, di ba? Ganon din yon. Yung prayer is like closing the apps and plugging into the charger. Suddenly, lumalakas tayo. Suddenly, nare-renew yung ating strength. Bakit? Kasi naka-plug in tayo dun sa source. Nagre-recharge tayo. Yung worry nandyan yan. Patuloy na tumatakbo yan. Pag hindi natin, kahit wala tayong gawin, di ba, nauubos yung ating energy. Pero kapag tayo naka-plug in na sa ating Panginoon, sa charger, sa source of power, ano nangyari? Nare-recharge tayo. Nare-renew yung ating strength. Dito sa Pilipinas, maraming pamilya nagwo-worry sa kakainin natin araw-araw, di ba? Yung mga nanay, paano pagkakasya itong 200 na to para pakainin ko lahat ng aking anak for the day. Di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng ganong klaseng sitwasyon, di ba? Pero tandaan natin kapatid, nagpakain ang ating Panginoon ng 5,000 with just 5 loaves and 2 fish. Di ba? Tandaan natin yung milagrong iyon. 5,000 tao pinakain ng Panginoon. Bakit? God can do miraculous things in our lives. So we can pray for provision. We can pray for miracles. We can pray, Lord, provide for us today. And time and again, di ba? Nakikita natin yung mga testimony talaga na nagpo-provide ng Panginoon. Nakakarinig tayo, Pastor, hindi ko nga alam saan nagagaling. Pero God provided. So we need to change our focus from problems to God's presence, and then we need to trade worry for prayer. Pangatlo, we need to cultivate a grateful heart. Ano sabi niya? With thanksgiving. Mag-cultivate daw tayo ng grateful heart. Diba? Hindi lang yung sinabi yung do not be anxious about anything. Pero sabi niya, with thanksgiving, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Let's present our requests to God. Alam mo yung stress, ang tinitingnan nito, ano ba yung mali? Stress looks at what's wrong. Diba? Pero gratitude looks at what God has done. Ulitin ko yun. Stress looks at what's wrong. Ano ba yung mali? Diba? Kaya tayo na-stress Pero ang gratitude, yung pagpapasalamat, it looks at what God has done. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon sa atin? When we practice gratitude, our heart shifts from, I do not have enough, to God has always been faithful. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, sabi, give thanks in all circumstances. Hindi lang para sa lahat, pero sa kalahatan. Not only for all, but in all. Di ba? Sabi niya, in all circumstances. Hindi ka lang pasalamat para dahil meron ka nito, dahil meron ka nun. Pero sabi niya, in all, sa lahat daw ng sitwasyon, sa lahat ng circumstansya, we need to give thanks to our God. Pang-apat, we need to rest in God's peace. Sabi ni Pablo, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Alam niyo kapatid, this is not ordinary peace. This is supernatural peace. Ang sinasabi ng mundo, you will have peace when the bills are paid. Di ba? Sinasabi ng mundo, magkakaroon ka ng kapayapaan kapag healthy ka, kapag perfect ang life mo. But God is saying, you will have peace because I am with you. Di ba? The peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang stress natin, parang notification yan sa phone natin, di ba? It constantly pings your phone. It constantly gives you notifications sa phone natin, messages, alerts, emails, di ba? Pero yung kapayapaan ng Panginoon, God's peace is like turning on the do not disturb function, di ba? Meron tayo sa phone natin, do not disturb. Yung noise nandun pa rin yung stress, nandun pa rin yung notification, pero hindi natin to naririnig. Bakit? Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yung nakalagay na do not disturb, it guards our heart and our mind. So makikita natin dito kapatid, kapag tayo may kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, pwede nating sabihin, we cannot control the situation, but God's peace will carry me through.
Ganun lang yun eh. Kapag tayo may kapayapaan ng ating Panginoon, hindi na natin papansin yung nasa kapaligiran natin. Bakit? Kasi nakukover na siya eh. Nakatakip na siya ng kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon. So anong dapat natin gawin? Anong dapat nating iwasan para tayo ay makaramdam ng kapayapaan ng Panginoon? Hindi natin maranasan yung stress na narito. Mararanasan natin lahat yan. Kaya lang, ang ibig lang sabihin dito, ano yung mga practical steps para makita natin na meron palang, pwede palang stress-free kay Kristo. Unang-una, identify natin yung stressors natin. Ano ba yung nagpapastress sa atin? Write them down. Huwag natin silang ignore. Ano ba yan? Bills ba yan? Ano ba yan? Member ba ng pamilya natin? Ano ba yan? Exam ba yan? Ano ba yan? Yung kapaligiran ba natin yan? Let's write them down. Name them. And then let's give them to God. Lord, binibigay ko sa ito. Alam kong ikaw lang kaya mag-provide ng aking pangangailangan. So I'm giving all these treasures to you. Let's give them all to God. Pangalawa, let's pray daily, not occasionally. Diba? Make prayer our lifestyle, not just our emergency hotline. Kasi kadalasan, ganun tayo. Pag may emergency lang tayo, saka lang tayo pumunta sa Panginoon eh. Para may hotline tayo sa Kanya, di ba? Pero dapat, it should be our daily lifestyle. Pangatlo, let's practice gratitude. Magpasalamat tayo palagi sa Panginoon. Sabihin natin sa pamilya natin, sabihin natin sa mga kaibigan natin, lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Maglagay tayo ng, kung pwede, meron kang gratitude journal. Lagay mo lahat doon, ano bang pwede ko pagpasalamat sa Panginoon ngayon. Pang-apat, we need to rest in God's promises. When stress comes, fight back with Scripture. Diba? Speak Philippians chapter 4 verse 7 or John chapter 14 verse 27 over situation. Binasa na natin yun, diba? Ang sabi doon, do not be anxious, but in everything, present your request to God. Di ba? Sabihin natin yun, let's fight back with scriptures kapag dumarating yung stress na yan. Alam nyo, ang stress is unavoidable. Wala tayong magagawa dyan eh. But being crushed by it is optional. Hindi natin kailangan magpatalo sa stress, di ba? With Christ, we can rise above it. Paano? When we shift our focus from problem to God's presence, when we trade worry for prayer, when we cultivate gratitude instead of complaint, and when we rest in God's supernatural peace, then we can live in freedom. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat. Ngayong araw na to, we surrender our stress to you. Patawarin mo kami for carrying what we were never meant to carry. Minsan, pinapasan namin ang lahat na ito. Ayaw namin ibigay sa iyo dahil hindi kami marunong magtiwala. Pero Panginoon, ngayong araw na tulungan mo kami magtiwala sa iyong kakayanan, sa iyong kapangyarihan, na ikaw ang Diyos na hindi kailanman magpapabaya sa amin. Today, Lord, we choose prayer over worry. We choose gratitude over complaint. We choose peace over stress, Lord. We pray, God, that you guard our minds and in our hearts in Christ Jesus. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pagkikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan o kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa. We encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman ay may katanungan, suggestion, o ikaw ay nangangailangan ng panalangin o counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or email us at ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email, ppsyradio@gmail.com. We are also available on Spotify. Follow us on our podcast, Pag-asang para sa iyo. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.